Huwag. Diyos ko, ang baka sa bukirin ay lumuhod. Hindi ito pasasalamat kundi pakiusap. Siya ay humihingi sa iyo. Huwag mo siyang patayin. Dadalhin ko si Dagwa at si Xiaohua na tumira sa labas. Hindi na ako magiging sagabal sa inyo. Kaya huwag mo nang patayin ang baka. Anak, nanay, humihingi ako sa iyo. Anak, noong ikaw ay 8 taong gulang, si Dagwa ay bagong bili sa aming bahay. Talagang gusto mong makipaglaro kay Dagwa. Araw-araw ay nakadapa ka sa likod ng baka. Pero isang araw, bigla kang nawala sa bundok. Ano man ang gawin namin, hindi ka namin mahanap. Noon, ang puso ng nanay ay nag-aalala. Sa bundok, may iba't ibang hayop. Paano ka mabubuhay kung iiwan ka sa bundok? Pagkatapos, si Dagwa ang nagdala sa iyo na nawalan ng malay. Mula sa bundok, ang balat ni Dagwa, puno ng mga sugat mula sa mga asong gubat. Dugo ay umaagos. Pero anak, wala kang kahit isang sugat. Hindi natin dapat kalimutan ang utang na loob na ito. Si Dagwa ang nagligtas sa iyo. Paano mo maipapapatay ang kanyang anak? Renzigang, mukhang ayaw mo talaga. Ako at ang bata, di ba? Tumahimik ka. At ikaw rin. Ikaw, hayop ka. Hindi mo alam kung anong kasamaan ang ginawa mo sa nakaraang buhay. Ngayon, naging hayop ka. Pinayagan ka naming mabuhay. Iyan ang utang na loob namin sa iyo. Ngayon, gusto naming kainin ang mga anak mo. Ano bang kasalanan namin? Ayaw mo pa, Renzigang. Kumilos ka. Huwag patayin. Diyos ko, bakit ang daming uwak? Tapos na, tapos na. Magkakaroon ng kapahamakan ang pamilya nyo. Ang pagmamakaawa ng inahing baka ay hindi nagtagumpay. Kukunin ang lahat ng ani ng mayari. Ilang taon na ang nakalipas. Isang butcher sa ating nayon. Pinatay ang inahing baka. Bilang resulta, ang buong pamilya ay nawasak. Ang baka ay may espiritu. Nagmakaawa ng 3 buhay. Hindi ba't isang hayop lang ito? Patayin na lang. Kumakain kayo ng baboy at bibe. Bawasan ang kinakain. Bakit hindi kayo natatakot sa kaparusahan? Ito ay inahing baka. Nagsusumamo na ito sa iyo. Huwag patayin. Huwag ka nang magbulabyula. Patayin ko na rin ang inahing baka na ito. Tumigil ka. Tumulong si Dehua sa ating pamilya ng 20 taon. Nag-araro pa siya para sa buong nayon. Gusto mo bang patayin ito? Unahin na lang nating patayin si nanay. Nanay, anong sinasabi mo? Sige na. Huwag na. Huwag na. Ay nako. Ang mga uwak ay nasa paligid ng bahay. Ang dilaw na baka ay nakaluhod. Hindi pa umabot ng hitan gabi ang pagpatay sa baka. Ang kabayaran ay hindi lalampas ng madaling araw. Ang inyong pamilya ay magkakaroon ng malaking sakuna. Ang ulo ng baka ay nakababa. Ang mga mata ay bilog na bilog. Hindi mahanap ang katawan. Umiiyak ng maraming luha. Hindi ba't isang hayop lang ang pinatay? Ano namang kabayaran ang maaaring mangyari? Kung talagang mayroon, hindi rin ako natatakot. Sige, dumating ka. Umalis ka. Bilisan mong umalis. Umalis ka. Ikaw, Erna. Anong klaseng tao ka? Umalis ka. Ang batang baka na ito ay malambot ang laman. Balatan at iihaw na lang para kainin. Ipagdiwang ang pagsilang ng anak. Zigang, tingnan mo ang baka na ito. Hindi nyo kayang ubusin ng mag-asawa. Mas mabuti pang ibigay ang mga laman loob sa akin. Kailangan ko ng panghampas ng baka. Ang bagay na iyon ay malaking tulong. Halika, halika, halika. Bigyan mo ako ng isang palanggana ng dugo ng baka. Kayong mga walang konsensya. Si Ginoong Lee, pinatay ni Renzigang ang sarili niyang baka. Ano bang pakialam mo dito? Kumain ka ng labanos at huwag mag-alala. Huwag mong hadlangan ng paghahati ng baka. Umalis ka. Paano ako? Paano nangyari ito? Ikaw, napaka-ungrateful mong anak. Hindi rin ako mananatili kasama si Dehua sa bahay niyo. Nakakainis na sa paningin niyong mag-asawa. Pupunta kami ni Dehua sa likod bahay. Nanay, magstay ka. Kami ni Ken Ken ay magpapatuloy sa pag-aalaga sa iyo. Kung talagang gusto mong umalis, hindi na kita pipigilan. Umalis ka. Asawa, wala na tayong ekstrang pera para bumili ng baka. Ano ang gagawin natin sa pagtatanim pagkatapos? Wala kang. Hindi ba kakakawit lang ng nanay mo ng isang baka? Pero masyadong matanda na ang bakang iyon. Hindi na makakapag-araro. Bobo ka. Hindi ko naman pinapaararo ang bakang iyon. Ibinenta mo ang bakang iyon. Di ba't magkakaroon ka ng pera para bumili ng bagong baka? Mas matalino pa rin ang asawa. Sige, gagawin ko iyon sa ibang araw. Ibebenta ko na lang ang baka. Tama. Bilisan mo, itapon mo ang ulo ng baka sa likod ng bundok. Nakakatakot ang tingin ng dugo. Dahil lang, umiiyak ka.
Huwag kang umiyak. Ako nga si San. Hindi ko sila papayagang ibenta ka. Tara na, dai lang. Huwag mo rin akong sisihin. Sino bang nagpasama sa iyo sa aking asawa? Sana sa susunod na buhay, magandang pagkakataon ka. Nagkamali ng narinig. Akala ko ay pusa, itim pala. Natakot ako. Ha? Lilaw, matandang lalaki. Anong ginagawa mo sa kalaliman ng gabi? Hindi mo alam na ang tao ay nakakatakot. Nakakatakot ito sa 3 tao. Dinala mo pa ang tanga para takutin ako. Yung baka na pinatay mo. Naayos mo bang ilibing ito? Itinapon. Kabataan. Walang pasasalamat. Makakaranas ka ng kaparusahan. Pinatay mo siya ng walang dahilan. Hindi mo pa siya pinapayagang makapagpahinga sa lupa. Babalik siya para sa iyo. Mga walang katotohanan. Matanda, mukhang nalilito ka na. Sa kalaliman ng gabi, bumalik ka na sa bahay at matulog. Huwag kang magpakita dito at takutin ng iba. Kuya Zigang, bakit nahulog sa lupa ang ulo ng batang baka? Ako ang nagputol. Talagang kasalanan ito. Naghahasa ng kutsilyo. Ang tubig ay naging pula. Walang laman ang kulungan ng baka. Patuloy ang pag-iyak ng bata. Kuya Zigang, umiiyak ang batang baka. Ang oras na ito ng gabi. Nakakatakot ang likod ng bundok. Mabilis tayong umuwi. Umiiyak, umiiyak, umiiyak. Alam lang ay umiiyak. Ang inyong bayan. Puro mga nanghihiram ng utang. Para sa iyo. Hindi. Bakit hindi mo siya pinigilan nang umalis ang nanay mo? Kung umalis ang nanay mo, sino ang mag-aalaga sa anak ko? Asawa. Ako na ang bahala. Lumayas ka. Sige, sige. Huwag ka nang umiyak, anak. Pinalayas na tayo ng nanay mo. Ako, ang tatay mo, noong bata pa ako. Hindi ako kasing pasaway mo. Sabi ng lola mo, madali akong alagaan. Ay nako. Huwag nang umiyak. Oh, mga ninuno. Ano ang nakita mo? Ang saya-saya. Walang laman ang kulungan ng baka. Hindi tumitigil ang bata sa pag-iyak. Paano ka napunta sa kulungan ng baka? Masamang kapalaran. Bakit ang bata ay palaging nakatingin sa kulungan ng baka? Hindi ba? Talagang may masamang espiritu. Asawa, asawa, kumain ka muna. Anak, titignan ko muna. Hintayin mong matapos ang pagbebenta ng baka. Pumunta ka at bumili ng bagong baka. Ang natirang pera ay ibigay. Para bilhan ako ng damit. Ay nako, ang tindahan ng damit sa lungsod. May mga bagong dating na ilang set ng mga banyagang damit. Gusto ko yan. Ayos. Ay, naubos na ang mga baka. Wala nang pag-asa ang nanay mo. Hayaan mo siyang alagaan ang bata natin. Hindi masyadong maganda ang kalusugan ng nanay ko. Baka masyadong mahirapan siya sa ganito. Ay nako, anong klaseng salita yan? Mayroong matanda bang ayaw sa pag-aalaga ng mga apo? Baka nga, gustong-gusto ng nanay mo ang mga bata. Ito na ang tunay na apo ng nanay mo. Tama ang sinabi ng asawa. Sige, pagkatapos kong kumain, pupunta na ako. Sige.
Pumunta ka at tingnan. Ibigay mo sa akin ang bata. Si Jigang. Anong nangyari? Hindi maganda ang sitwasyon. Sabihin mo ng malinaw. Maaga pa. Ikaw ang hindi maayos. Ay nako, hindi ikaw ang may kasalanan. Sa lupa nyo yan. Bilisan mo at tingnan mo. Ang lupa ko. Nasira ang lupa ko. Parang sinisira nito ang buhay ko. Nasira rin ang lupa namin. Kasama rin yan sa akin. Kumain sila ng karne ng baka. Siguradong bumalik ang batang baka para mangolekta ng butil. Ay nako, Diyos ko. Tingnan mo kung ano ito. Diyos ko, mga bakas ng paa ng baka. Ay nako, ito ay ang baka na bumalik mula sa pag-aararo para mangolekta. Talagang nagkaroon ng kaparusahan. Noong una, pinayuhan ko siya pero hindi siya nakinig. Oo nga, si Renjia lang ay walang awa. Pumatay ng batang baka, nagdusa ng parusa. Bigas na may buhok ng baka, tiyan na may dugo. Umiiyak ang bata sa gabi, tumatawa ng malakas. Tumahimik ka. Sa tingin pa lang, ito ay gawa ng tao. Anong kaparusahan? Hindi ako naniniwala. Ano ang gagawin ko? Baka isa sa inyo. Kamakailan lang, nagdagdag ako ng anak na lalaki. Ngayon may anak na lalaki at manugang na ako. Nagseselos ba kayo sa akin? Para bang nababaliw kayo? Huwag niyo akong hayaan mahuli kung sino. Ay nako, siguradong may tao sa ating nayon na nagseselos sa atin. Walang anuman, asawa. Matulog ka na muna. Bukas, siguradong mahahanap ko kung sino ang may kagagawan. Matulog ka na. Si Dahua. Si Renzigang. Pumatay at nagdulot ng kamatayan. Hindi marunong at hindi mapagmahal sa magulang. Ako ay isang sugo, ulo ng baka. Ang buhay sa mundo ay natapos na. Dumating ako upang dalhin ka sa ilalim ng lupa. Ha, huwag. Anong nangyari? Wala namang masama. Nakalimutan kong umihi bago matulog. Napagising ako dahil sa pagpigil ng ihi. Wala, matulog ka na. Pupunta lang ako sa banyo. Saan galing ang tunog ng baka? Nagkamali lang ako ng narinig. Wala nang baka sa kulungan. Saan galing ang tunog ng baka? Nakakainis na. Anong tawag mo sa mga kakaibang tunog sa gitna ng gabi? Ha, asawa, asawa. May mga kakaibang bagay talaga. Wala namang anuman dito sa bakuran. Mukhang nagkakaroon ka ng hysteria. Imposible. Kitang-kita ko kanina na may ulo ng baka. Sige na, sige na. Sa tingin ko, hindi ka pagising at nagkamali ka. Bumalik ka na at matulog.
Bakit ang aga mong bumangon? HMM. May balak ako. Mamaya, titingnan ko ang bukirin. Tingnan natin. Kung maaari, alamin kung sino ang may gawa ng kakaibang bagay. At saka, aayusin ko ang lupa at aalisin ang mga damo. Ay, kung ganito, wala tayong magagawa para maghasik. Sige. Kaya, magluto ka muna ng pagkain bago ka umalis. Ang mukha mo. Ang mukha ko. Anong nangyari? Ano itong bagay na ito? Bilisan mo, kumuha ka ng tubig at hugasan mo ang mukha mo. Dugo. Anong nangyayari? Naghahasa ng kutsilyo. Ang tubig ay naging pula. Ang tubig sa balon ay naging pula. Paano tayo kakain? Walang anuman. Siguro ito ay sa oras ng pagkuha ng tubig. Nahalo. Naging pulang lupa. Pupunta ako. Kukuha ako ng tubig mula sa balon sa nayon para sa iyo. Bumalik ka at magluto. Bilisan mo. Diyos ko, paano nangyari na ang tubig sa balon? Ay naging tubig na may dugo. Dumating na ang anak ni Renjia. Narinig ko dati mula sa mga nakatatanda, ang dugo ng baka ay sumipsip sa lupa. Ang tubig ng balon ay naging hukay ng dugo. Ito. Oo nga. Bumangon ako kahapon ng hitan gabi para umihi. Sa baryo, puro sigaw ng baka. Ang tunog ay nakakalungkot. Sabi nyo, baka mga batang baka. Bumalik para maghayganti. Hindi maganda. Tubig. Ano bang nangyayari sa iyo? Tubig. Ang tubig sa bahay namin ay naging dugo. Siguradong siya ay nagdusa ng parusa. Ano bang mga walang kwentang chismis ito? Ang tubig ng balon na ito. Siguradong nahatak ang pulang lupa o kung ano pa. Hindi naniniwala. Huwag akong tingnan. Umalis ka na. Siya talaga ang nagdusa ng parusa. Nanay, balak ko sanang hanapin ka. Anong nangyari? Nanay, nag-aalala ako sa iyo. Sabi mo noong araw na iyon, kailangan mo pang hilahin si Dahua para tumira sa likod bahay. Matanda ka na rin. Ang hirap naman. Gusto kong makasama mo si Dahua. Lumipat pabalik at makasama kami. Mas madali kitang maalagaan sa ganitong paraan. Alagaan mo ako. Baka gusto mong bumalik ako para alagaan ang iyong asawa. At sa anak mo na lang. Nanay, paano mo naman nasabi yan? Iyan ay iyong sariling apo. Bukod dito, ngayon, si Ken ay nag-aalala para sa iyo. Hindi siya makakain ng maayos at hindi makatulog ng mabuti araw-araw. Totoo. Kung hindi, babalik ako para tulungan silang alagaan ang mga bata. Nanay, kung talagang ayaw mong bumalik, okay lang na ibigay mo sa akin si Dahua. Ikaw. Naisip mo pa rin si Dahua, hindi ba? Nanay, siguro narinig mo na rin. Ang lupa namin, ay hindi ko alam kung anong baliw ang naghasik ng gulo. Ngayon, kung hindi tayo makakakuha ng pera, ako, si Ken, at ang anak ko, ay hindi na makakapagpatuloy. Kaya't karapatan mo yan. Hindi nakikinig sa mga payo, kaya't nagkaroon ng kaparusahan. At naglakaslog ka pang isipin si Dahua. Nakalimutan mo na ang balon nyo. Ano na ang sitwasyon ngayon? Ito ang kaparusahan. Nanay, paano mo nalaman? Ang balon namin ay nagkaroon din ng problema. Kung walang problema, paano ka makakapunta sa baryo para kumuha ng tubig? Una ang kakulangan sa pagkain, pagkatapos ay kakulangan sa tubig. Hindi ka pa natututo. Anong kaparusahan? Mukhang nalilito ka na. Ang baka na ito ay ibebenta ko na ngayon. Tayo na. Nakikipag-usap ka pa sa hayop. Ikaw, hayop, ay may lakas ng loob na hindi sumunod. Anak na hindi marunong rumespeto. Tayo na. Bitawan mo si Dahua.
Talagang malas na malas. Kung hindi ka pa rin marunong magsisi, patuloy kang makakatanggap ng parusa. Nanay, ikaw pa ba ang tunay kong ina? Ang hayop na ito ay may lakas ng loob na sumalubong sa akin. Nakikipag-usap ka pa sa hayop. Wala akong ganitong anak na hindi marunong tumalo ng utang na loob. Anak na hindi marunong rumespeto. Si Lilanhua nga, nakakuha ng ganitong anak, para bang napakasamang kapalaran. Oo, si Lanhua ay isang dwarf. Ang mga anak ay talagang mas mahirap kaysa sa karaniwang tao. At siya pa ang nagpalaki ng mayhir. Nakakawawa. Oo nga. At ang resulta, nag-alaga pa ng ganitong puting mata na asong ulol. Umalis ka. Ay nako. Ah, nandito na. Nasaan ang tubig na nakuha? Ay, huwag mo nang pag-usapan. May nangyaring masama sa balon sa baryo. Oh, ano? Ano ang kakainin natin? Pupunta ako sa bahay ng kapitbahay para tingnan. Ay, anong ginagawa mo sa tabi ng balon? Titingnan ko lang ang balon. Ano bang nangyayari? Asawa, nakita ko si mama sa daan. Ayaw niyang ibigay si Dahua sa atin kahit anong mangyari. Paano naman ang nanay mo ay ganito kasarili? Papayagan ba niyang makita ang kanyang sariling anak, at ang kanyang apo na mamatay sa gutom? Ganito siya makitungo sa iyo. Hintayin mo siyang mamatay sa katandaan. Tingnan natin kung sino ang mag-aasikaso sa kanya. Mag-isip tayo ng ibang paraan. Ano pang ibang paraan? Ayaw niyang ibigay. Hindi ka ba magnanakaw? Ito. Hindi ito maganda, di ba? Kaya tingnan mo na lang kami ng anak. Mas mabuti pang mamatay kami sa gutom kaysa sa iyo. Sige, pupunta ako mamayang gabi. Yung, may kaunting tubig pa sa timba. Pupunta ako para magluto para sa iyo. Saan na ang baka? Baka nakatali sa likod na pinto. Hayop, naglakas lugpang takutin ako. Si Dahua. Nandyan ka ba sa labas? Ang baka na ito ay sumakit ang tiyan ko. Anong bagay ito? Itapon sa harap ng bahay ko. Anak ni Renjia, sobrang sakit ko. Ibalik mo ang buhay ko. Huwag. Patay na tao. Mula nang kumain ka ng dugo ng baka, sa mga nakaraang gabi, parang baka ka sa lakas. Siyempre, ang bagay na iyon ay malakas na pampalakas. Nahanjin ang pinto. Pakisara nga. Hayaan mo na lang na nakabukas. Oy, pakisara nga. Naghihintay ako sa'yo. Ay nako. Sige, ay nako. Dazuang. Dazuang. Anong nangyayari? Dazuang. 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 Anak ni Renjia,
Magising ka, Zigang. Anak ni Renjia. Anong nangyayari sa'yo? Ang tagal mong hindi bumalik. Paglabas ko, nakita kitang natutulog sa harap ng bahay. Asawa, nakita ko ang ulo ng baka. Nakita ko ang ulo ng baka. Ano ba talaga ang nangyayari? Nakita ko ang ulo ng baka. May isang sako sa harap ng bahay natin. May ulo ng baka sa loob. Anong sinasabi mo? Wala namang ulo ng baka. Paano mangyayari iyon? Kitang-kita ko iyon. Pero kakabukas ko lang ng pinto. Wala namang anuman sa labas ng pinto. Ikaw lang ang natutulog ng mahimbing doon. Nagpersige akong makuha ka at dalhin dito. Maaaring totoo nga. Sino kaya ito sa ganitong oras ng gabi? Hawakan mo muna ang anak natin. Titingnan ko. Asawa, pakinggan mo ang tunog na ito. Parang tunog ba ng mga paa ng baka? Tunog ng kumakatok sa pinto. Oh hahaha. Bakit hindi tayo sabay na pumunta at tingnan? Sige. Hahaha. Wala talagang tao. Ano kaya ang tunog na iyon kanina? Hindi ko alam. Oh. Zigang. Ginoong Lee. Hindi ka ba natutulog sa gitna ng gabi? Sino ang pinapahamak mo dito? Si Zigang at ang asawa mo. Ako, naglalakad ng tahimik. Takot akong hindi nyo marinig. Kaya nga, gumamit ako ng tungkod para tapikin ang lupa. Ginoong Lee, nasa silangan ng nayon ng bahay nyo. Sa gitna ng gabi na ito, ano ang ginagawa mo dito? Bumangon ako sa gitna ng gabi. Nakakita ako ng kakaibang bagay. Hindi ako mapakali. Kailangan kong sabihin ito sa inyo. Anong bagay? Nakita ko. Sa lupa niyo na nasira. May isang baka na nagtatrabaho. Nag-aararo. Paano mangyayari iyon? Paano mangyayari iyon? Siguradong may mga tao na sinisira ang lupa natin. Siguradong siya. Pupunta ako ngayon para tingnan. Sasama ako sa iyo. Oh, Ginoong Lee. Natutulog ang anak ko sa bahay. Pakiusap, bantayan mo siya. Salamat sa iyo. Bantayan ko. Salamat. Saan may baka? Tara na, asawa. Siguradong si Lilaw yan. Mali ang nakita ng matanda. Tara na. Dahan-dahan. Sino yan sa umaga? Anong ginagawa ninyo? Ikaw, walang kwentang Renzigang. Mabuti naman. Kailangan pang patayin ang mga baka sa bukirin. Ngayon, lahat sa nayon ay may problema. Lahat ay kasalanan mo. Kagabi, sina Dazuang at asawa niya. May nangyari rin sa gitna ng gabi. Hanggang ngayon, nakatang pa rin sa kama at nagwawala. Patuloy na sinasabi na darating ang mga asong dilaw. Ikaw, patay na matandang babae. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Una, ang tubig sa balon ay naging dugo. Tapos, lahat ay pinahamak. Ngayon, may problema na rin sa bahay ni Dazuang. Talagang nagdudulot ng kasamaan si Zigang. Anong pakialam ko dyan? Ako na lang ang pumatay sa mga baka ko. Anong kinalaman ninyo dito? Kung wala kayong ginagawa, mag-araro na lang kayo ng 2 hektarya. Bilisan mong umuwi. Umalis ka.
Isang grupo ng mga baliw. Ang ina mo, matandang walang kamatayan. Umalis na lang ng walang pakialam. Lahat ay kailangan kong ayusin mag-isa. Totoo naman. Ay, ubos na ang bigas sa banga. Renzigang, pakiusap, ayusin mo na ang tungkol sa pagbebenta ng baka. Ah. Ah. Anong nangyari? Nasaan ang bigas? Bakit puro balahibo ng baka? Ay, nakakapagod, nasaan ang bigas ko? Kahapon, maayos pa ang lahat habang kumakain. Mula kahapon hanggang ngayon, si Lilaw lang ang dumaan. Dumaan sa bahay namin. Siguradong siya ang may kagagawan. Pupunta akong hanapin siya. Bilisin mo, bilisin mo. Lilaw, ikaw ba yan? Kagabi, pumasok sa kusina namin at nagpasiklab. Ano? May multo na sa bahay nyo. Sinasabi ko, lahat sa kusina namin ay nawawala. Ikaw ba ang may gawa nito? Ikaw. Wala nang bigas. Hindi pwede yan. Hintayin mo lang. Pupunta ako sa kusina para kumuha ng kaunti. Sige, kumain ka muna. Ang matandang ito, hindi na makalakad ng maayos. Hindi ko rin maisip, ano ang layunin niya sa ginawa ito. Baka talagang hindi siya. Sino naman kaya? Narito, kunin mo na at kumain ka. Huwag mong hayaan na magutom ang bata, ha? Ang konti lang nito. Mas mabuti pang wala na lang. Ano? Kung ayaw mo, ibalik mo sa akin. Kunin mo dito. Hindi ka ba bingi? Bakit narinig mo ako kahit napakatahimik ko? Anong sinabi mo? Hindi ko narinig. Hehe. Lili. Hehe. Ha. Ay nako. Tara na. Gusto ko pang umihi. Bilisin mo. Tara na. Ha. Hindi ko na kaya. Ang lugaw na ito ay mas malabnaw pa kaysa sa tubig panghugas ng kawali. Ano bang kakainin ko? Narito na. Ay, huwag, misis. Uminom ako. Ikaw, tamad na walang silbi. Isang likas na duwag. Paano ako nakapag-asawa sa iyo? Hindi ko na kaya. Uuwi ako sa bahay ng aking magulang. Ay, misis. Huwag mong gawin yan. Misis, bukas. Pupunta akong agawin ng baka. Ibebenta ko ito para makakuha ng pera. Umalis ka na. Hindi ako naniniwala sa iyo. Asawa, pakiusap. Ito na ang huli mong pagtitiwala sa akin. TSK. May isa pa akong paraan. Siguradong magtatagumpay tayo sa pagkakataong ito. Halika. Ano? Naalala mo ba? Asawa, hindi ba ito medyo hindi maganda? Gawin. Asawa, gagawin ko ayon sa sinabi mo. Daming bulaklak. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka pa nagagalit? Nanay, buksan mo ang pinto. Nanay. Ano ang dahilan ng pagpunta mo? Dumaan ang anak para bisitahin ang nanay. Hindi ba ito natural? Tingnan mo, pumasok ako na walang dalang kahit ano. At pagkatapos ay nag-usap kami. Dumaan lang para bisitahin ako. Nanay, hindi ako dumaan na walang dala. Nakaayos na ang pagkain sa bahay. Dumaan ako para imbitahan ka. Hindi naman maaraw. Lumabas mula sa kanluran. Si Kankan, siya kamakailan. Nag-isip ng mabuti tungkol sa sarili. Sa tingin namin ng asawa ko, talagang hindi kami naging mabuting anak. Nasaktan namin ang iyong puso. Kaya nga, gusto naming humingi ng tawad sa iyo. Si Kankan ay naghanda para sa magandang hapag na ito. Kinuha ang kanyang dose at ibinenta ang lahat. Hindi mo pa nararamdaman ang kanyang sinseridad.
Anak, ikaw ay piraso ng ina, na nahulog na laman. Hindi kailanman nagmamalasakit ang ina. Paano ninyo ako tinatrato bilang mag-asawa? Kung hindi ka sana nagpakasal. Patuloy na naglilingkod hanggang si Ken ay nanganak. Pero talagang hindi kayang gawin ng ina. Talagang hindi kayang gawin ng ina. Na makita akong maayos. Isang bata ay naging isang hindi marunong magpasalamat at hindi marunong rumispeto na walang kwenta. Isang magandang batang baka. Sinasabi mong patayin, kaya pinatay. Hindi mo ba iniisip ang hinaharap? Tama ka, ina. Talagang kami ang nagkamali. Magsimula na tayong umuwi para kumain. Ang mga bata na marunong umamin sa pagkakamali ay mabuti. Ang mabuting ina ay babalik sa iyo. Si Dahua, ano ang ginagawa mo? Paano mo nagawang banggain si Jigang? Hayop na dapat parusahan. Wala bang masama, anak? Wala akong masama, ina. Magsimula na tayong umuwi. Baka lumamig na ang pagkain. Si Dahua, bilisan mo umuwi. Hintayin mo akong makauwi. Bakit si Dahua ay ganito ngayon? Na hindi sumusunod. Si Dahua, umuwi. Ay nako, nanay. Ikaw at isang hayop. Ikaw at si Dahua. Anong dahilan ang sinasabi mo? Kumuha ka ng stick. Pagsaluhin mo ito ng malakas. Masakit na ito. Hindi ba't babalik na ito mag-isa? Bumalik. Ibig sabihin ni Dahua, ayaw mo bang payagan akong pumunta? Huwag mo na akong saktan ulit. Masakit na nga. May mali. Napakaiba ni Dahua ngayon. Ay. Dahua, anong ginagawa mo? Dahua, anak na ito. Si Dahua ngayon ay hindi alam. Anong nangyayari? Sobrang clingy sa akin. Ang pagkain ngayon, hindi na makakain si nanay. Bumalik ka at sabihin kay Ken. Si nanay ay pupunta sa ibang araw. Hindi, kailangan talagang pumunta ngayon. Bakit? Si nanay, hindi ba't dahil si Ken ay naghirap, naghanda ng isang buong mesa ng pagkain. Masaya siya, naghihintay siya sa iyo. Kung hindi ka pupunta, gaano siya kasasaktan? Pero, si nanay, hindi ba't ang baka na ito, sa iyong paningin, mas mahalaga pa kaysa sa sariling anak, at saka ang iyong apo, mula nang siya'y ipanganak hanggang ngayon. Hindi mo man lang ako niyayakap, wala kang niyayakap. Sige, ma, babalik ako sa'yo. Umalis na tayo ngayon. Sige. Wala, pinigilan ako ng nanay ko. Baka ibenta ka. Ma, sa wakas, nais mo nang bumalik, ako at si Zigang. Alam naming pareho na kami ay nagkamali. Araw-araw kitang iniisip. Ma, tingnan mo ang iyong matabang apo. Sige, napakabait. Ang pagkilala sa pagkakamali at pagtuwid nito ay ang tunay na mabuting bata. Manugang, nahirapan ka rin. Sa hinaharap, ako ang mag-aalaga sa bata. Tayo ay isang pamilya. Mabuting mamuhay. Huwag mag-alala, ma, sa hinaharap. Susundin namin ang iyong mga salita. Ma, nandyan ang mga pagkain sa sala. Pasok tayo at kumain na. Ayos, sige. Bakit parang antok na antok ako? Nanay. Nanay, nagtagumpay na. Talagang epektibo ang pampatulog na gamot na ito. Hindi na sayang ang ginastos ko. Lahat ng dote para sa paghahanda ng mga pagkain at inumin na ito. Asawa, itong gamot. Wala namang masamang epekto ito sa katawan ng nanay natin, di ba? Nandito na tayo sa puntong ito. Nagpapanggap ka na parang mabuting anak. Lumaki na ang bata. Dumating ka para mag-alaga, di ba? Huwag mong gawing ako lang. Parang ako ang masamang tao. Pero ang nanay mo ay ikaw ang nagimbita. Kung magbabago ka ng isip ngayon, dadalhin ko ang bata at magpapakasal muli para tawagin ng anak mo ang iba bilang tatay. Ay, asawa. Wala akong ibang intensyon. Natatakot lang ako na magka-problema ang gamot na ito. Ay nako, mag-relax ka lang. Ito ay simpleng pampatulog na gamot lang. Wala namang masama ang nangyari sa nanay mo. Matutulog lang siya ng mahimbing. Ayos lang, ayos lang. Bilisan mo, samantalahin natin ang pagkakataon. I-drag natin ang baka, ilabas at ibenta. Nahihirapan na natulog ang nanay mo. Sa wakas, wala nang humahad lang sa atin. Bilisan mo. Nakakabahala, saan galing ang hangin na ito? Nakakabahala nga. Asawa, siya na nga iyon. Ito na ang ulong baka. Nakita ko na siya ng ilang beses.
Paano nandito ang ulong baka sa bahay natin? Hindi mo ba ito itinapon sa likod ng bundok? Hindi ko alam. Alam ko namang, talagang itinapon ito sa likod ng bundok. Babalik siya para hanapin ka. Asawa. Siya ang batang baka. Dumating siya para hanapin tayo. Imposible. Patay na ang baka. Nakain ko na ang laman. Hindi siya makabalik. Tama, hindi ba? Ganito nga, hindi siya makabalik. Renzigang, pumunta ka. Dalhin mo ang ulong baka sa likod ng bundok. Sunugin mo ito. Hayaan mong durugin ang mga buto at iwaksi ang abo. Sige na. Ay, kausap kita. Narinig mo ba? Bilisan mong dalhin at sunugin na. Bilisan mo. Ha? Asawa, hindi ko kaya. Walang silbi. Mas mahina ka kaysa sa inaasahan ko. Mas duwag ka pa. Ikaw ba ay tunay na lalaki? Nakakuha ng reklamo mula sa nilalang. Hayaan mong ako. Tingnan mo ang nanay. Durugin kita ng husto. Ha? Ano ito? Ginoo. Totoo ito. Dalhin. Parusahan. Hindi ako. Nakakuha ng reklamo mula sa nilalang. Ang mag-asawa ay hindi mabuting anak. Walang paggalang sa tao. Pagpatay ng walang kasalanan. Walang pasasalamat at takot. Ginoo. Inutusan akong dalhin kayong dalawa. Dalhin. Parusahan. Hindi ako. Siya ang may gawa. Wala akong ginawa. Siya ang pumatay sa baka. Siya ang nagdala ng kanyang ina. Wala akong kinalaman dito. Hindi ko ito ginawa. Asawa. Asawa, ano ang sinabi mo kanina? Anong ibig sabihin? Ay nako, bobo ka. Lahat ng iyon ay estratehiya para makakuha ng panahon. Hindi mo ba nakita iyon? Hindi ba gumagalaw si ulong baka? Ginagawa ko ito para ma-distract ang kanyang atensyon. Para makasara ng pinto. Oh, sabi ko na. Siguradong hindi mo ako sasaktan. Mukhang wala ng ingay. Umalis na. Asawa, kanina, sinabi niya na siya ay ulong baka. Siya ay dumating para sa atin. Asawa, ayaw mo ba sa atin? Bukas na lang tayo lumabas. Ikaw, pupunta akong tumingin. Asawa. Asawa. 你怎么了，媳妇？媳妇，媳妇。 5,600. Huwag mo akong patayin. 别杀我！ Ayaw kong katluhin. Renzigang, ikaw ay may malalim na kasalanan. Sumama ka sa akin para parusahan. Anak, may anak pa ako. Hindi ko kayang tatluhin. Maliit pa ang anak ko. Renzigang, iniisip ko ang iyong ina na may sakit at matanda. Ang sanggol ay bata pa. Ang iyong ina ay isang mabuting tao. Hindi ko kayang makita siyang walang nag-aalaga. Kaya't bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Umaasa akong hindi ka na muling magkakasala. Asawa, 媳妇，你快醒醒！ magising ka na.
Ikaw, walang hiya. Nagkaisa ka pa sa iyong asawa para lokohin ako. Binigyan mo ako ng gamot. Akala ko kayo. Talagang nagsisisi na. Hindi ko inasahan. Hindi pa rin nagbago ang inyong ugali. Mag-ingat kayo sa inyong sarili. Nanay. Nakita ko na ang ulo ng bata. Magpakatatag. Nanganak na. Ang ganda. Bakit hindi umiiyak ang bata? Dalhin mo dito ang bata. Pakita mo sa akin. Ha? Asawa, gising ka na. Ibigay mo siya sa akin. Anong ginagawa mo? Asawa, anong ginagawa mo? Ibigay mo siya sa akin. Gusto kong itapon siya. Asawa, ibigay mo sa akin. Doktor, asawa ko, ano bang nangyayari sa kanya? Mukhang hindi ito sakit. Mukhang siya ay na-stress. Nabaliw. Wala akong magawa. Isang maayos na tahanan. Paano ito naging ganito? Zigang, bakit ka nakaupo sa pintuan? Ay nako, mukha kang mapatla. May masamang espiritu sa bahay nyo. Ginoong Lee, marunong ka pang tumingin ng kapalaran. Ano? Tumingin ng kapalaran? Ha, masarap na harina. Walang masarap na harina. Tanging pangkaraniwang harina lang. Kailangan mo ng harina. Sinasabi ko, hindi yung masarap na kinakain. Hindi yun masarap na harina. Ito ay masarap na bigas. Wala na talagang iba. Tama ka, Ginoong Lee. Ako ay naimpluwensyahan ng masamang espiritu. Ay nako, bakit ka sumisigaw? Hindi ako bingi. Sinasabi ko sa iyo, ang katabing nayon na ito. Sa paanan ng bundok ay may malaking puno ng Y. Sa tabi ng puno ng akasya ay may isang babaeng nagtatanong tungkol sa kapalaran. Pumunta ka at tanungin siya. Sige. Salamat, Ginoong Lee. Pupunta na ako ngayon. Pasok ka na. Alam ko kung bakit ka narito. Lola, dumating ako ngayon. Nais kong humingi ng tulong para iligtas ang aking asawa. Nakakabigla. May 3 enerhiya na nakapaligid sa iyo. Para bang ikaw ay may nakatagong lihim. Bakit? Nakakapaglakad ka pa sa mundong ito. Ren Zigang, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Sana hindi ka na muling gumawa ng kasalanan. Ganun pala. Kaya pala, Subo, nagpakita ka ng awa. Alam mo rin ito. Hey, isa sa aking mga mata, nakakaunawa ng yin at yang. Kung ganun, wala akong problema. Bakit nagiging baliw ang aking asawa? Ikaw ay may malakas na yang energy bilang isang lalaki. Ang iyong asawa ay may malakas na yin energy bilang isang babae. Huwag mong sabihin siya ay baliw na ngayon. Kung siya ay makakaligtas, ito ay isang malaking swerte. Lola, ikaw ay isang taong may malaking kakayahan.
Pakiusap, tulungan niyo po akong iligtas ang aking asawa. Huwag kang magmadaling lumuhad sa akin. Ang lahat sa mundong ito ay sumusunod sa batas ng sanhi at bunga. Tanging sumusunod sa mga salitang sanhi at bunga. Nakakuha ka ng bunga ngayon. Alam mo ba, kailan? Naghasik ka ng anong sanhi? 什么因嘛？ Hindi ko alam. 我不知道。 Ganun ba? Nandyan pa rin ito sa iyong likod. Nakahiga ka ba? Lola, anong sinasabi mo? Bakit hindi ko maintindihan? HMPH. Pinatay mo ang 3 baka ng walang dahilan. At pinabayaan mong maghiwalay ang kanilang mga katawan. Hindi mo sila pinapayagang makapagpahinga sa lupa. Nagkakaroon sila ng galit. Hindi sila makakapag-reinkarnasyon. Natural na sila'y mananatili sa iyo. Pasensya na. Alam ko talagang mali ako. Lola, pakiusap. Tulungan mo ang aking asawa. Pakiusap, pakiusap. Lola, pakiusap. Ang sugo na ito. Lahat ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon. Bakit hindi ko siya tutulungan? 你就知理呀、 Halika, kunin mo ang itim na kapsula na ito. Ibigay mo ito sa iyong asawa. At sa harap ng kulungan ng baka, mag-alay ng 3 insenso. Magdasal ng taimtim. Sa ganitong paraan, maipapadala mo na siya. Nasaan ang iyong asawa? Makakabalik siya sa dati. 糊涂。 Salamat, Lola. 谢谢婆婆。 Anong nangyari sa akin? Ang ganda, asawa. Sa wakas, hindi ka na nababaliw. Renzigang, gusto kong makipaghiwalay sa iyo. Asawa, 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 huwag kang umalis kasama ang bata. Pakiusap ko sa'yo, Mrs. Umalis ka na. Ang bahay niyo ay sobrang malas. Hindi ko na kayang manatili. Uuwi na ako sa bahay ng nanay ko. Mrs. Wala na ang nanay. Wala na rin ang asawa at mga anak. Wala nang pera at pagkain. Mas mabuti pang mawala na lang ako. Ganito na lang ang buhay ko. Sayang, hindi ko na nakita ang nanay bago siya namatay. Huling pagkakataon. Daghana, anong ginagawa mo dito? Hey, ikaw, anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. 开我！Anong ginagawa mo? Pinatay ko ang anak mo. Ngayon, hiwalay na ako sa asawa at mga anak. Nakatanggap na ako ng karma. Ngayon, ibinibigay ko sa iyo ang anak mo para bayaran ang buhay. Bakit mo ako pinipigilan? Akala ko gusto mong personal na. Itulak ako sa ilog. Akala ko gusto mong personal na. Itulak ako sa ilog. 合理。 Daghana, hindi mo ba ako itutulak? Daghana, Jigang. Nanay. Nanay, Ginoong Lee, bakit kayo nandito? Walang kwentang tao, walang silbi. Gusto mo bang maghanap ng gulo? Gusto mo bang ako, na may puting buhok, ipadala sa mga may itim na buhok? Nanay, wala na akong mukha para makita ka. Hindi ko pinapansin ang sinasabi mo. Pinatay ang baka sa bukirin. Gusto pang ibenta si Dahua. Ngayon ay pinaparusahan na ako. Talagang nagkamali ako.
Sa pagkakataong ito, talagang alam ko na ang pagkakamali. Mas totoo pa kaysa sa tunay na ginto. Pasensya na, Dahua. Hindi ko dapat ginawa ito sa harap mo. Pinatay ang batang baka. Patuloy pa rin akong nag-iisip tungkol sa iyo. Para sa ating pamilya. Nag-alay ng isang buhay. Ganito pa rin ang trato ko sa iyo. Talagang pasensya na. Dahua. 你 Pinatawad mo na ako. 原谅我了。 Nanay, nanay, pinatawad na ako ni Dahua. Ayos. Renzigang, ulo ng baka. Renzigang, ulo ng baka. Mukhang, hindi mo pa balak akong patawarin. Sige, wala na akong pagsisisi. Pasensya na, nanay. Asong tuta, ano ang gusto mong gawin? Sa gitna ng araw, sino ang nagutos sa iyo na gawin ito? 300. Akala ko, dumating kayo dito para harapin si Renzigang. Para takutin siya ulit. Nandito ako para tumulong. Pinipigilan mo ako. Lolo, uuwi na ako. Bilisan mong umuwi. Sandali lang. Huminto ka. Ano bang nangyayari dito? Ano ang tawag mo sa kanya kanina? Lolo. 爷爷。 Ang pangalan niya ay Dogdan. Siya ay apo ni Lilaw. Kasama niya ang kanyang ama. Taon-taon siyang namumuhay sa labas. Sa mga nakaraang araw, saka lang siya bumalik para bumisita. Kaya hindi mo siya kilala. Kaya, 所以 ang baka ay siya ang nagkunwari. Bakit? Bakit ka sumisigaw ng ganyan? Kung hindi ko nagkunwari bilang baka, matatakot sana kayo. Matagal mo nang pinabagsak si Tita Orchid. Ibaligyo mo na ang malaking bulaklak. May mukha ka pang magpakita dito. Sumisigaw at nag-iingay. Sasabihin ko na ang totoo sa iyo. Ginawa ko ito para sa iyo at sa iyong asawa. Upang hindi na kayo mag-isip tungkol sa malaking bulaklak. Kaya ko ito ginawa. Para malaman mong mahirap ito at umatras. Ganito ang nangyari noon. 是这样。 Little flower, oh little flower. Ako ang hindi nagprotekta sa iyo. 如你 Kaya, ang baka ay sinadyang inilagay ninyo. Hindi ito isang ilusyon. Tama. Ano ang tungkol sa pulang tubig mula sa balon? Iyon ay kulay na dinala ko. Ibinuhos ko ito. Ano ang tungkol sa buhok ng baka sa banga ng bigas? Iyon ay kinuha ko noong gabing iyon. Nang pumunta ako sa bahay mo para palitan. Kaya hinanap kita noon para magtapat. Hindi mo pa ba tinatanggap? Kung aaminin ko, lahat ng iyon ay mawawala ng halaga. Ano naman ang tungkol sa lupa ko? Ito ay ginawa namin ni Lilaw. Magkasama kaming gumawa. Nanay, Ginoong Lee, talaga namang may mga ideya kayo. Lahat ay napunta sa akin. Si Ken Ken ay napasama. Tinanong ang matandang babae tungkol sa kapalaran. Ano ang nangyari? At saka, sa bahay ni Dazuang, narinig ko mula sa kapitbahay na nagkakaroon ng histeria ang mag-asawa. Ang puting usok na pinakawalan ko ay isang pampakalma na nakakalito. Ininom niya ito ng malalim. Siyempre, magiging baliw siya ng ilang sandali. Ang matandang babae na nagbebenta ng bigas ay isa sa mga kaibigan ko. Ako ang nagdala ng mensahe sa kanya para tulungan siyang gumanap sa palabas na ito. Ha. Tungkol kay Dazuang at sa kanyang asawa. Dinala ko si Dahua sa kanyang bahay sa gabi. Naglakad ako papunta sa bahay niya. At doon ko siya naisip na natakot. Mabuti na lang na nandyan kayo upang malaman ko kung gaano kalaki ang pagkakamali ko. Jigang, 任志刚， may nangyaring masama sa bahay niyo. Bumalik ka na at tingnan mo. Asawa, anong nangyari sa'yo? Zigang, sino ang bumugbog sa mukha mo? Kaya pala, ang biktima ng pangangalo niya. Ikaw nga, ate, anong ibig mong sabihin? Ang walang hiya na ito, mabahong asong babae, na nangaakit sa aking asawa sa lungsod. Ano? Kaya pala si Zhao Kankan ay pumunta sa lungsod, para makipaglandian sa ibang lalaki. Puy, walang hiya. Zhao Kankan, asong babae, totoo ba ang sinasabi nila? Umalis ka. Zigang, nagkamali lang ako. Lahat ng babae ay nagkakamali. Mahal kita. Umalis ka. Umalis ka sa harap ko. Umalis ka hanggat maaari. Ang bata ay akin. Bilisan mo at umalis ka. Walang hiya. Tumigil ka. Anak, okay ka lang ba? Nanay, okay lang ako. Naisip ko na. Si Zhao Kankan ay hindi mabuting tao.
Mula ngayon, aalagaan kita ng mabuti. At si Dehua. Anak, nanay, tapos na ang buhay na ito. 走到头了。 Nanay, mula ngayon, kailangan mong alagaan ang sarili mo. Kailangan mong pangakuan si nanay. Sabi mo, kailangan bigyan si Dehua ng magandang buhay. 养老， At pangalagaan siya hanggang sa huli. Nanay, pangako ko sa iyo. Nanay, nanay, nanay. Nanay, ingat ka sa iyong paglalakbay. Tara na, Dehua. Umuwi na si 走 Dehua. 了，回家了。 Nanay,